ICI na ito, sino ba ang pagkakaalam ninyo, pagkakatanda ninyo na naimbitahan na po nila na hindi natin napanood? Wala. Ha? Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung sunog, baka ilan lang ang... Region po rin yung sunog. Pero hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? Yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yes. Good morning mga kasama. Happy Sunday. Sunday ba ngayon? Sunday ngayon ha. November 23. Oo. Nahuli na raw ang spy sa Malacanang kaya sinibak. Spy pa more. Yan ang mga balita at chismis kahapon. Na unconscious, nakita raw na unconscious si Tatay Digong sa detention facilities ng The Hague kung saan nakapiit si Tatay Digong. Chismis lang pala yun. Yan ay pinatunayan ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman na hindi totoo o untrue. At talagang may something dito. Manong Ted, binanatan ang ICI. Talaga namang may something. Malaking something ang nandyan. Ibang klase mga tao dyan. Lahat pinagtatakpan kahit bistado na. Bistado! Pero wala. Ganun pa rin. Kailangan nila talagang i-cover up ang mga nangyayari. Mga ipinaresto dahil sa flood control scam, tinutugis. Tinutugis na. Pero merong hindi. Wala naman sa Pilipinas sino magre-receive ng ng subpena? Di wala. Sinayang nyo lang yung oras niyo. Parang pinakita nyo lang kumari sa media na naghain kayo ng subpena. Pero wala rin mangyayari niyan. Tatagal at tatagal pa yan. Parang mangyayari niyan next year by 2027 na yan. Pero galingan nyo pa rin ang pagtatago dahil malapit na umupo si Bibi Sara. Galingan nyo. Lahat ng mga pinagagawa nyo, babalik yan sa inyo. Simulan natin dito, pasok. Tahimik na pinalitan ang hepe ng Presidential Security Command. 2 araw lang matapos maglabas si Senator Amy Marcos ng controversial na Facebook post tungkol sa mga umano'y whistleblower mula mismo sa loob ng palasyo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Senator Amy na may mga empleyado sa palasyo, pulis at sundalo na nagpapadala sa kanya ng ebidensya at sensitibong impormasyon. Sabay pangakong iingatan ko kayo. Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng ipinagbabawal na gamot na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. At halos kasabay nito, nagbago ang pinuno ng security ng Pangulo. Kinumpirma ng PCO na si Commodore Andrew Valabayon ang bagong acting Presidential Security Command Chief, kapalit ni Major General Peter Borgonio na inilipat agad papuntang Samar bilang acting commander ng Army 8th Infantry Division. Samantalang naglalaro pa rin sa isipan ng mga Pilipino na tila connected ang naging pasabog ni Senator Amy Marcos, na tila ang mga bantay ni BBM ang siyang nagbibigay ng impormasyon kay Senator Amy Marcos. Malamang! Wala naman kasi kakampi dito sa namumuno dahil maraming pinag-iisipan siya ng talagang hindi maganda. Bakit ba naman pag-iisipan ka pa ng maganda? Hindi maganda, dahil nababalita na gumagamit ng pinagbabawal na candy. So, ibig sabihin, walang kapasidad mamuno. Yun ang sabi sa video kahapon. Parang pwede na raw i-petition na walang kapasidad. Laging lutang.
Oh, ayaw pang magpa-hair follicle. Laging tinatanggi. Kung gusto nyo matapos yung issue nyo na yan, na kayo ay hindi high butterfly, ay gawin nyo yung sinasabi ng taong bayan. Pumunta kayo, live. O magpa-hair follicle kayo. Para tapos na ang binibintang sa inyo. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, hanggang dulo, yan ang tingin sa inyo. Record yan, ha? Record in the history na isang naging presidente ng Pilipinas, yung tinawag ni Tatay Digong na bangag. Totoo nga. Diba? Nakamakailan nga ay inamin ni Senator Amy na tila lulong sa ipinagbabawal na gamot itong si BBM at ang kanyang asawang Zelisa Marcos. Kaya't matapos na naging pasabog na iyon sa rally ng Iglesia ni Cristo, abay biglang pinalitan ng Presidential Security Command ni BBM. Nagkataon lang ba? Samantala'y tila nagngingit-ngit sa galit ang abogado at Geronimo Law founder na si Russell Stanley Geronimo matapos mabunyag na kinuha umano ng Department of Budget and Management ang 107 billion pesos mula sa reserba ng Philippine Deposit Insurance Corporation para pondohan ng 2024 unprogrammed funds na ginamit sa mga flood control projects na ngayon iniuugnay sa kaliwat ka ng anomalya. Ayon kay Geronimo, halos 1/3 ng pondo ng PDIC ang nabawas nang ilipat ang 107 billion pesos sa National Treasury. Dahilan para bumagsak ang deposit insurance coverage mula 8.8% tungo sa 5.5%. Wala na, bagsak na yan. Hindi na makaka-recover yan hanggat nandyan yan nakaupo. Kita nyo nga yung mga investor, mga businessman, ayaw na mag-invest dito. Wala silang balak hanggat nandyan yan. Kita mo, meron pang isang businessman nire-recommend nila parang caretaker daw ng bansa. Diba? Negosyante yun, ha? Magaling sa magaling kasi maraming nagawa. Maraming negosyo. Ibig sabihin, mayaman na talaga. Ang problema, iba ho ang negosyo, iba ang politika. No, baka ang negosyo, haluan ng politika, problema. Kilala niyo ba yung gustong i-caretaker? Diba? Sino ba yun? Ito na lang tayo. Talagang may something sa ICI. Yan ang sabi dito sa video. At yan ang yung title. Talagang may something dito. Diretsahan binanatan ni Manong Ted. Sino? Alamin natin. Si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman Senator. DPWH Secretary yan. May bala. Naubusan ng bala, ha? Oo. Sige, tuloy mo. Napansin mo, tahimik si Senator ngayon? Tatakbo ba siya? Kahapon sabi Senator, nga. di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos para mag-inspeksyon? Baka na-busy. Senator? Boboto pa naman kita. Parang nanahimik yung si Senator, pansin nyo? Kahapon meron siya. Parang Nandun siya sa auction. Nandun siya sa yun daw ang patunay na talagang makakamit na natin ang hustisya. Anong kinalam mo sa auction? Tama. Hindi sila tahimik, nandun sila. Kayo talaga. Bakit? Substandard ba ang Rolls Royce? Hindi ko sure kung substandard ang Rolls Royce. Sige. Si Secretary Dizon nagpa-request din po ng ILBO. Alright? Pero ito pong ICI, nag-request din po ng ILBO, mga kapatid, sa mga nilabas niyong ILBO, ICI, ni isa dito, wala pa kayong iniimbitahan eh. Bakit? Nag-ILBO ka sa kaisipan na may kaugnayan sa flood control scam. Tapos, hindi mo Tao po. Pwede po kayo maimbita? Dahil, pakisagot nga. Wrong number. So sorry po, itong ICI na to may something po ito. Sorry po, talagang may something. Una, hindi transparent. Pangalawa, inconsistent sa mga iniimbitahan. Di ho ba? Justice!
Laban kay Saldi ko naman. Oo. Ito po, ipinapangalandakan po ng ating Pangulo ang ICI. Mr. President. Pinagmamalaki niya yun. Wala yan? Itong ICI na ito, with all due respect, ay siksik-lig-lig sa napakaraming inconsistency. Una oo. Nagsabi sila doon sa Senado na magiging open na sila sa kanila pong mga hearing. Live stream. Umuo doon, nangako doon, hindi naman pala totoo. Pag-aaralan pa daw. Yung kanila pong sinasabing panuntunan, rules, ang tagal. Ano yan? IRR ng Republic of Justice. Yeah. Kung matatandaan natin, ang sabi pa, nung una, tatanungin daw yung witness kung okay sa kanya na i-live stream. Di ba may mga ganun pa silang pahayag? Kailangan pa ng guidelines. Ganon. Sabi nga ni Ombudsman Boying, yun daw pong kanilang preliminary investigation, ila-live stream nila eh. Anyari? Pag nangako na siya sinabi naman niya, yung mga susunod. Okay, so abangan natin to, di ba? Kayo po dyan sa ICI, pag-aaralan pa yung rules. Yeah. At ito pa ang pinakamalaki ditong kabalintunaan dito sa ICI. Again, mga kapatid, ginagalang ko po, lalo na po, si former Secretary Babe Singson. Ang akin dito lamang pagtansya, baka overruled siya sa kanyang gustong gawin. Kasi itong ICI na ito, sino ba ang pagkakaalam ninyo, pagkakatanda ninyo na naimbitahan na po nila na hindi natin napanood? Wala. Ang kanila pong pagtatanong o hearing. Sino? Sabi ko sa report na ito, si Manny Bonoan, Mark Villar, Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Curly and Sara Discaya, at Heart, Senator Chis Escudero, Grace Po, Nabotas Congressman Toby Chanco, si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman Senator, DPWH Secretary yan. Oo, tatakbo ba? Ba't mo kayo nagagalitan? Hindi, nalito lang, baka ibang senator nabasa mo. Mo na naman tono mo eh. Sorry. Sige, tuloy mo. Napansin mo, tahimik si senator ngayon? Aspiring senator siguro. Parang walang... Hindi, kahapon meron parang siya. Parang naubusan ng bala ha. Oo. Parang, kahapon sabi senator, niya. Di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos para mag-inspeksyon? Baka na busy. Senator? Boboto pa naman kita. Tatakbo ba siya? Parang nanahimik yung si Senator. Pansin nyo? Kahapon meron siya. Parang Nandun siya sa auction. Nandun siya sa auction kahapon. Kinalaman mo sa auction. Yun ang nga rin pinagtataka ko. Mabuti kung substandard ba yung may representative din ng ICI dun Oo, sa auction nandun sila. Yun daw ang patunay na talagang makakamit na natin ang gusto ata ng Rolls-Royce, no? Bakit nasa auction nga naman? At lahat na lang ng inimbita ay parang halos magkakampi. No, wala naman lang imbita na kailangan talagang batikusin. 300 billion budget ni John B. Rimulya maagang pamasko. Kita nyo, 300 billion. Diyos ko. Kaya, na-corner itong si Senador Marcoleta eh. Alam nyo bakit? Talagang gusto na talagang ibagay. Siguro nagpapapapel itong mga kakampi na Ayan si Tutasin, si Tocson, ayan si Virus, ayan si Tatchalian. Mga nagpapapel-papel yan eh. Kaya binigay nila yung todo dito sa ano tawag dito? Yung DILG secretary. Na-corner eh. Kinorner eh. Pasok natin. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the Ombudsman to say it for himself. 1 minute suspension, Mr. President. So suspended. Ito pala yung yung kay para hindi mapahiya. Kay Ombudsman. Ito pala yun. Naku, yun na. Naglapitan na.
Ayan, kung kahit magtulong-tulong pa kayo dyan, hindi nyo kakayanin si Senador Marcoleta. Daming nagmamahal dyan. Oh. Yung isa nga, umiwas na eh. Diba? Hindi kinaya. Hindi kinaya yung power si Senador Marcoleta. Umiwas na. Sino yun? Kilala nyo naman yun. Tuta yun. Hawak yun sa liig. Diba? Sino siya? Kilala nyo yun. Pinky yung Pinky. Nawala ang computer ni Yusek Cabral tungkol sa DPW. Naku, eto na. Pag nabuko, lahat ng mga ebidensya nawawala na. Hindi na makita. Tama. Hindi na makita ngayon yung mga ebidensya. Yung isang ahensya sa Quezon City, tama ba? Sa Quezon City, nasunog daw, di umano. Nasunog o talagang kayo ho ang bahala magpaliwanag sa ganong issue. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko, may kopyan ito ang ICI. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pala ang mga computer. Yusek Cabral. Kaya wala daw para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya nasunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... Pero hindi naman nasunog yung central office. Yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasi opisina ni Yusek Cabral, ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yun. Kaya tama yung kanyang... At ako natutuwa, nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan, kayong dalawa congressman. Lalapit yung isang contractor congressman. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon niyo? Distrito mo kasi pangkaraniwan yung mga malalakas nakakakuha ng higit sa 1 billion eh. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So sabi niya, Congressman Jen, may allotment ako may pera, may ako, pondo. Bibiling ko na yung yung allocation niyo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Siya na mag-implement. Ikaw ipaubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon? Isang bebenta, bago pa nasa net pa lang, bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may taon ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. Yun na. Yun naman pala. Booking dito eh. Kung ano yung mga practice ng mga contractor o congressman, nabuking na. Diba? May parking, meron talagang pakikiusap. Alam mo yun, na gumagawa talaga sila ng paraan para magkaroon ng pera. Mabilis ang pera eh. Gagawa lang sila ng, lumabas yung mga ghost project. Pera na. Hindi lang naman na maliliit na pera yung pinag-uusapan dito. Ang usapin dito, bilyunin. Ganun. Katakaw sila. Sobrang takaw, di ba? Kaya ngayon, yung ibang mga nadadawit, hulihan na. Mga pinapa-aresto. Yan dapat. Ngayon, ang inaano natin dito, asan ba yung pinapa-aresto? Nasa Pilipinas ba o wala? Yan ang tanong. Tugis na ang mga ipinaaarestong personalidad na dawit sa flood control scam. Kabilang sa mga pinuntahan ng mga pulis ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig. Narito ang express report ni Gary De Leon. 4 na bahay ang sinuyod kagabi ng National Bureau of Investigation at Quezon City Police District para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa ilang DPWH officials at Board of Directors ng Sunwest Corporation. Kaugnay yan sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang sa mga pinuntahan ang bahay ni Dominic Gregorio Serrano, hepe ng Construction Division ng DPWH Region 4A, pero hindi siya naabutan doon. Hindi rin nadatnan sa kanyang bahay ang isa pang may arrest warrant na si Lerma Caico, Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee ng DPWH 4B.
Nakabakasyon daw si Kaiko, kaya ang anak niya lang ang naabutan ng mga operatiba. 16 na individual ang may warrant of arrest para sa kasong graft at malversation. Kasama nga riyan si Saldico na hindi pa rin umuwi ng Pilipinas. Pinuntahan kanina ang kanyang condo unit sa Taguig pero walang tao roon. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Rui Rondain, tiwala silang masusunod ang regular procedures sa paghahain ng arrest warrant. Pero hindi pa rin nabanggit kung nasaan ngayon si Ko. Binigyan naman ni DILG Secretary John B. Trimulya ng ultimatum si Ko at iba pa na sumuko sa Sandigan Bayan hanggang sa Lunes. Dahil kung hindi, ituturing na raw silang fugitives o pugante. Pati ang NBI sinabihan ng sinako at iba pa na sumuko na. Handa raw ang ahensya na ilagay sila sa kanilang kustodiya. Habang ang Philippine National Police tiniyak na masusunod ang due process sa pagpapatupad ng arrest warrant. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya nga sa kanyang mensahe kahapon. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Wala nagsimula ng lahat. Oh. Kailan kaya matatapos? Diba? Isipin nyo na lang. Oh, yan yung kwento niya. Version niya yan eh. Oh, version ko to. Eh, maniwala kayo. Dahil kung hindi, wala siyang magagawa. Hindi siya paniniwalaan sa version niya. Ang pinaniwalaan ng tao, kung ano yung dapat sino dapat yung makulong. Kasama ba siya sa makukulong? O ngayon kasi hindi siya pwedeng, kasi meron siya immunity. O walang ganon. Pero, ang sabi ng iba, pwede siyang ma-impeach. Dahil doon sa nabalita ni Manang Aimee na siya ay, siya ay laging her, butterfly, her, butterfly. DILG nagrekomenda ni BBM na gawing permanenteng hepe. Naku, eto na. Promotion. Parang lahat na lang ng kakampi niya, no? Kailangan mailagay niya sa pwesto dahil, siyempre, para ligtas nga naman siya. Ano ito? Anong balita ito? Posibleng maging opisyal na hepe na ng pambansang pulisya ang ngayon Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos ibigay ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang rekomendasyon nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Isinumiti na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon para maging opisyal ng hepe ng Philippine National Police si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Sinabi ito ni Senator J.V. Ejercito bilang sponsor ng budget ng DILG sa deliberations sa plenaryo. According to the Secretary, they have forwarded already to the Office of the President yung pong for the permanent appointment of our current Chief PNP. Tinanong kasi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, bakit hanggang ngayon Acting Chief PNP pa rin si Nartates kahit noong Agosto pa siya na ilagay sa posisyon. Why is General Nartates still acting Chief PNP? Don't get me wrong, I have not spoken to General Nartates. No, not to mention that he used to be my AD camp when I was Chief PNP. Hindi kami nag-usap dito. I'm just asking out of curiosity. I'm not questioning your discretion or your authority. Giit pa ni Lacson, baka kasi kinokonsidera pang makabalik sa pwesto si dating Chief PNP General Nicolas Torre III na may ranggong 4-star general. Is there still a plan to reconsider General Nick Torre to be recalled as Chief PNP? That's why General Nartates is still acting? Matatandaan na si Nartates ang ginawang acting mo yan sa boss mo. Oo, hindi yung nagpaparinig ka dyan. Tanungin mo na maayos. Kaso nga lang, hindi nga, di ba tinabla nga yung yung maresto kay Tatay Digong. Tinabla kasi hindi pumirma daw, di umano. Doon sa, yung parang pambibili ng mga pang ping ng kagamitan ng mga kapulisan. Wala na. Ngayon, ito, kung siya, yung PNP chief ngayon, sino naman ang aarestuhin nyo? Diba? Pinagpaplanuhan kahapon, tuwan-tuwa si Anta Clara eh. Tuwan-tuwa siya eh. Kinikilig siya eh. Hindi mo alam kung saan. Grabe yun. Naging naging abogada pa. Sobra talaga. Tapos kinikilig, no? Diyos mio, Marimar. Tuloy. PNP nang umalis sa pwesto si Torre, bagamat 3-star lang ang general. Inilaban naman ni Lacson na hindi rin issue ang ranggo para maging Chief PNP. Nagbalik tanaw pa siya na noong umupo siya ng hepe ng pulisya, hindi rin naman niya agad nakuha ang 4-star general. Ginamit lang siya noon. Yun ang tumbok doon. Kaya hindi siya ginawang 4-star kasi ginamit lang siya. So alam niya, siguro may nagsabi, itong sorry sa for the word itong na ito tao na ito, gamitin natin. Ayun, nagamit ang mama. Oo. Tapos ang karera.
Ngayon saan? Maagang magre-retiro. Hindi pa natin alam. Baka may balak pang may balak pang tumakbong presidente, vice president, senador, hindi mo yung marimar. Sa kangkungan ng boto. Sa daming may galit doon. Gusto pa raw tumakbo. Nakakwento lang. Pero wala pa naman daw pinali. PBBM International News, ay talagang sikat siya sa international news. Pinag-usapan siya na yung binulgar ni Ate Amy, ni Manang Amy, na alam niyo na yun. Muling naibalita ang malaking rallying ito sa iba't ibang panig ng mundo. Pero this time, sa pangalawang araw, ang laman ng headline, ayun ng speech ni Senador Amy Marcos. Yan. Ganon. Pinik up po ng international news platforms at in-report ang mga nabanggit ng senadora sa national rally. Ayan, sa Al Jazeera. Ayan, Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Pero ito ay kinuha na yung sagot ng Malacanang, Jen, sa iba pang balita, Daily Journal, ayan, reject din. Mga reaksyon Itong Daily Journal, anong bansa ito? Galing Associated Press. Sa abroad ito. Siguro na Philippine President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claims. Ayan, independent. Yan sa Southeast Asia. Tama. Samantala, College Times. Saan ba yung College Times? Philippine President Marcos accused of drug use by sister Senator Amy. Talagang kumuha ng attention sa buong mundo. Ano pa? Ayan, sa Reuters, Philippines Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So, sagot na ito nung Malacanang. Marcos family feud. Philippine President microdoses cocaine. Sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. Sikat na sikat, Pilipinas. Bangon. Pilipinas. Duterte pa rin. Tignan nyo? Sikat na sikat ang Pilipinas, hindi sa kagandahan, kundi sa kapalpakan, baho. Yan. Diyan sila sikat. Harry Roque, sana maagang nagsalita Senator Amy Mike ukol sa kanyang kapatid. Ito naman si attorney. Dapat okay na, nagsalita na dapat sinabi mo sa kanya noon. Tignan natin kung ano yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Attorney, pasok. Mali. Ang tagal ko hindi nakapasok. Eto ulit. Well, sa akin, kung alam niya na talagang bagag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo niyan. Unahin ko na po yung mga naging mabibigat na pahayag ni Senadora Amy Marcos doon sa INC rally. Kung ano ang naging reaksyon nyo nung inyong nalaman ito or na-monitor? Well, nagagalak ako na for all intents and purposes, inauthenticate, pinatunayan ni Amy Marcos yung pulveronic video na isinisisi nila sa akin at kay Maharlika. Kaya nga ako dinidikdik ng gobyernong ito dahil pinagbibintangan na ako daw ang nagkalat ng pulveronic video. Pero ngayon malinaw na kung sino man ang nagkalat nun, talagang authentic pala talaga yon dahil sariling kapatid ay sinasabing siya ay bangag. Pero pangalawa, sana mas maaga na siya nagsalita. Kasi kung mas maaga siya nagsalita, hindi na siguro napapakidnap si Tatay Digong papunta dito sa Dahig. At alam mo, sa totoo lang, inaasahan namin si Senator Amy dati-rati para magsalita. Ilang araw matapos magbitiw bilang DepEd Secretary itong si VP Sara. Pero hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit naantala. Pero yun nga, meanwhile, napakita pa si Tatay Digong. Tingin ko kung mas maagang nalaman natin
ang tunay na estado ng pag-iisip ng ating Pangulo, hindi na nangyari pagkikidnap kay Tatay Digong. Okay. Timing at saka yung sana, sabi nyo nga, sana mas maaga nagsalita. As early as kailan? Sabi nyo, dapat maaga, as early as dapat ba noong tatakbo pa lang silang dalawa? Because we know na ikaw, ang sinuporta mo talaga noon ay si VP Sara, na sana siya na yung tumakbo, hindi ba nung eleksyon bilang presidente. Pero nagkaroon ng partnership at nag-slide down to VP. Well, sa akin, kung alam niya na talagang bagag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo niya. No? Pero, nung I give her the benefit of the doubt, ang sabi naman niya, sabi raw ng kapatid niya, siya hindi tumigil na. No? Pero nung nalaman niya na talagang kumpirmadong bangag pa rin ang kanyang kapatid, dapat nagsalita na siya ng mas maaga pa. Nang sa ganon, marami na sana mga bagay-bagay na naiwasan, gaya nga yung pagkikidnap kay Tatay Digong. Yun lang yung hiling niya, no, ni Atty. Harry Roque. No? Kung sana noon pa daw, di sana maaga ng nabulgar. Yun ang siyempre, pananaw niya yun. Kung sana nga noon, di sana kulong na si Bungakngak o tanggal na sa pwesto. Wala Pinatagal pa raw di umano Kaya kung umabot ka sa video natin hanggang sa muli, like, share, bye-bye!